Sa paanan ng bundok na nababalutan ng makakapal na punong kahoy at lihim ng kalikasan, naroon ang isang maliit na baryo na tila nakalimutan na ng panahon. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao, payak, simple, at malayo sa ingay ng syudad. Ngunit sa katahimikang iyon, may mga kwentong bulong-bulungan lamang, mga nilalang na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Isa sa mga naninirahan doon ay si Mateo, isang binatang magsasaka na kilala sa kanyang kasipagan at kabutihan ng puso. Maaga siyang nawalan ng mga magulang kaya natuto siyang tumayo sa sariling paa. Sa araw-araw, siya'y nagtatanim ng palay, nag-aalaga ng hayop at namumuhay ng payapa. Ngunit may lungkot na hindi niya maipaliwanag. Isang dapit hapon, habang pauwi si Mateo mula sa kanyang bukid, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang huni ng ibon, walang galaw ang hangin. Parang may nagmamasid. Biglang, isang mahina ngunit malinaw na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Napahinto siya. Hindi iyon tunog ng hayop. Hindi rin iyon tunog ng tao. Ngunit malinaw na may sakit at paghingi ng tulong ang sigaw. Sa kabila ng kaba, pinili ni Mateo na sundan ang tunog. Dahan-dahan siyang pumasok sa masukal na bahagi ng kagubatan, isang lugar na iniiwasan ng mga taga-baryo dahil sa mga lumang paniniwala. Habang papalalim siya, mas lumalakas ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may hinihila siya papunta roon. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na bahagi ng gubat na tila naiiba sa lahat. May liwanag. Mahinang kumikislap, parang mula sa buwan, ngunit nasa mismong lupa. At doon niya nakita isang babae. Nakahandusay sa damuhan, duguan, at tila nawawala ng lakas. Ang kanyang balat ay maputi, na tila kumikislap, at ang kanyang buhok ay parang hibla ng gintong sumasayaw sa hangin kahit walang ihip. Ngunit ang pinaka nakapagtataka, may sugat siya sa tagiliran, at mula roon ay lumalabas ang kakaibang liwanag na hindi dugo. Napalapit si Mateo, nanginginig ang kamay. "Miss, ayos ka lang ba?" Mahina niyang tanong. Unti-unting iminulat ng babae ang kanyang mga mata, mga matang tila may sariling liwanag, parang bituin sa kalangitan. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mateo. Hindi siya tao. Isa siyang diwata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang napapikit muli ang diwata at tila nawalan ng malay. Hindi nagdalawang isip si Mateo. Sa kabila ng takot, sa kabila ng mga kwentong kinatatakutan ng baryo, maingat niyang binuhat ang sugatang nilalang. "Hindi kita pababayaan," bulong niya. Habang siya'y naglalakad palabas ng kagubatan, hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magbabago sa kanyang buhay at sa kapalaran ng isang nilalang na matagal ng bahagi ng alamat. Sa likod nila, ang liwanag sa kagubatan ay unti-unting nawala. At ang hangin ay muling nagsimulang gumalaw. Maingat na tinahak ni Mateo ang landas palabas ng kagubatan habang pasan ang sugatang diwata. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, hindi dahil sa bigat ng kanyang buhat, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala niya. Isang nilalang mula sa alamat ang nasa kanyang mga bisig. Pagdating niya sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng bukirin, agad niyang inihiga ang diwata sa kanyang higaan, ang tanging maayos na lugar sa loob ng kanyang tahanan. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang sugat ng diwata. Hindi iyon pangkaraniwan. Walang dugo na dumadaloy, kundi isang malapilak na liwanag na tila unti-unting humihina. "Paano kita gagamutin?" bulong ni Mateo sa sarili.
Naalala niya ang mga natutunan niya sa kanyang ina noon, mga halamang gamot, mga dahon at ugat na ginagamit sa pagpapagaling. Agad siyang lumabas at naghahanap ng mga kilalang halamang makatutulong sa sugat, lagundi, sambong at ilang ligaw na damo na matagal na niyang ginagamit sa kanyang sarili. Pagbalik niya, gumawa siya ng isang mainit na tapal at dahan-dahang inilapat iyon sa sugat ng diwata. Sa unang sandali, tila walang nangyari. Ngunit maya-maya, ang liwanag mula sa sugat ay bahagyang kumalma. Napaatras si Mateo. Gumana! Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Lumipas ang ilang oras. Tahimik ang gabi at ang tanging naririnig lamang ay ang huni ng mga kuliglig sa labas. Nakaupo si Mateo sa tabi ng higaan, hindi inaalis ang tingin sa diwata. Hanggang sa bahagyang gumalaw ang kamay nito. Napatuwid si Mateo. Unti-unting iminulat ng diwata ang kanyang mga mata. Ngayong mas malinaw na, mas nasilayan ni Mateo ang kakaibang kagandahan nito. Hindi lamang sa anyo, kundi sa presensyang tila nagbibigay ng kapayapaan sa paligid. Saan? Ako? Mahina nitong tanong. Sa bahay ko, sagot ni Mateo, mahinahon. Natagpuan kita sa gubat, sugatan ka. Napatingin ang diwata sa kanyang tagiliran at napapikit sandali. Hindi ka natakot? Tanong nito, bahagyang nagtataka. Sandaling natahimik si Mateo. Natakot, tapat niyang sagot. Pero mas nangingibabaw yung gusto kitang tulungan. Tinitigan siya ng diwata, parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. At pinili mong iligtas ang isang nilalang na hindi mo kilala? Hindi mo naman kailangan maging kilala para tulungan, sagot ni Mateo. Sapat na yung nangangailangan ka. May kakaibang kislap na dumaan sa mga mata ng diwata. Ako si Liraya, mahina nitong sabi. Isa akong diwata, tagapangalaga ng kagubatan na pinanggalingan mo. Napalunok si Mateo. Ako si Mateo, magsasaka lang. Bahagyang ngumiti si Liraya, ngunit agad din itong napangiwi dahil sa sakit. Sugatan ako dahil may pumasok sa aming lupain, patuloy niya. Hindi sila tao at hindi rin sila basta nilalang. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano sila? Hindi agad sumagot si Liraya. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana sa dilim ng gabi. Mga aninong matagal nang nakakulong, ngunit ngayon ay tila nakalaya. Natahimik ang dalawa. At sa labas, biglang umihip ang malamig na hangin. Hindi iyon karaniwang hangin ng gabi. May dala itong kakaibang lamig na tumagos hanggang buto. Napatingin si Mateo sa pinto ng kanyang kubo. Parang may nagmasid. At sa di kalayuan, sa gilid ng bukirin, isang anino ang bahagyang gumalaw. Hindi agad nagsalita si Mateo. Nakatitig lamang siya sa pinto ng kanyang kubo habang ang malamig na hangin ay patuloy na dumadaloy sa pagitan ng mga siwang ng kawayan. Ang apoy sa kanyang lampara ay bahagyang kumislot, tila tinatablan ng kakaibang presensya sa labas. May naramdaman ka rin ba? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang tumango si Liraya kahit halatang nanghihina pa rin. Sila yon, bulong niya. Nahanap na nila ako. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Sino sila? Mga nilalang na nabubuhay sa pagitan ng dilim at liwanag, sagot ni Liraya. Matagal silang ikinulong sa kaibuturan ng kagubatan. Pero may gumambala, may nagpalaya sa kanila. Napalingon si Mateo sa bintana. Sa labas, ang dating tahimik na bukirin ay tila nababalot ngayon ng kakaibang katahimikan, mas mabigat,
mas mapanganib. Hindi sila basta titigil, dagdag ni Liraya, hanggat hindi nila nakukuha ang nais nila. At ano iyon? Tanong ni Mateo. Sandaling tumahimik ang diwata bago sumagot. Ako! Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa gilid ng mesa. Hindi niya lubos maisip kung paano niya haharapin ang isang bagay na hindi niya nakikita, hindi niya nauunawaan, ngunit malinaw na mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, KK! May tunog na nagmula sa labas. Parang may naapakang tuyong sanga. Parehong napalingon sina Mateo at Liraya. Unti-unting lumapit si Mateo sa pinto. Kinabahan siya, ngunit hindi siya umatras. Dahan-dahan niyang hinawakan ang hawakan ng pinto at sa isang iglap. Binuksan niya ito. Humampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi ito ang katahimikang pamilyar sa kanya. Ito ay katahimikang may itinatago. Naglakad siya ng ilang hakbang palabas, ang mga matay nagsusuri sa dilim. At sino ka? Mahina niyang tanong, kahit walang kasiguraduhan kung may sasagot. At doon niya nakita. Sa gilid ng kanyang bukirin, sa ilalim ng isang punong mangga, may isang aninong tila mas madilim kaysa sa gabi. Hindi ito malinaw na anyo. Hindi rin ito gumagalaw tulad ng tao. Ngunit naroon ito. At tila nakatingin sa kanya. Biglang bumigat ang kanyang katawan. Parang may pumipigil sa kanyang huminga. At sa isang iglap, ang anino ay gumalaw. Mabilis. Diretso sa kanya. Napaatras si Mateo, ngunit bago pa siya makatakbo. Isang liwanag ang sumilay mula sa loob ng kubo. Umalis ka! Sigaw ni Liraya. Mula sa kanyang kamay, sumabog ang isang bugso ng liwanag na tumama sa anino. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Hindi sigaw ng tao, kundi ng isang nilalang na hindi dapat umiiral. Sa isang kisap mata, ang anino ay naglaho. Napaupo si Mateo sa lupa, hingal na hingal. Agad siyang nilapitan ni Liraya, kahit hirap na hirap pa rin itong tumayo. Hindi pa sila malakas, pero darating ang panahon, mahina nitong sabi. Anong gagawin natin? Tanong ni Mateo, bakas ang takot ngunit may halong determinasyon. Tinitigan siya ni Liraya. Kung mananatili ako dito, mapapahamak ka. Hindi, mabilis na sagot ni Mateo. Hindi kita pababayaan. Sandaling natahimik ang diwata. Hindi mo naiintindihan ang panganib. Hindi ko man maintindihan, putol ni Mateo. Pero alam ko kung ano ang tama. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng takot, may nabubuong tiwala. Ngunit sa di kalayuan, sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang nagbukas. At isa-isa, sila'y nagising. Hindi na nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Sa bawat pagaspas ng hangin at kaluskos ng dahon, pakiramdam niya'y may nakaabang sa dilim, naghihintay lamang ng tamang sandali. Nakaupo siya sa tabi ng pinto, hawak ang isang matandang itak, handang ipagtanggol ang tanging bagay na alam niyang tama. Ang iligtas ang sugatang diwata. Sa loob ng kubo, mahimbing na nakahiga si Liraya, ngunit ang kanyang mukha ay hindi payapa. Paminsan-minsa, siya'y napapangiwi, tila inuusig ng mga alaalang hindi niya matakasan. Hanggang sa Mateo, mahinang tawag. Agad na palingon ang binata. Gising na si Liraya. Lumapit siya at umupo sa tabi nito.
Kumusta ang pakiramdam mo? Bahagyang umangat ang diwata, ngunit agad ding napahawak sa kanyang tagiliran. Mas maayos na, dahil sa iyo, sagot niya. Ngunit hindi sapat ang oras natin. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Liraya. Tila pinipilit buuin ang lakas upang magsalita. Ang sugat ko ay hindi lamang sugat ng katawan, paliwanag niya. Ito ay sugat na may dalang sumpa. Galing ito sa isang nilalang na matagal nang dapat nakalimutan. Tahimik na nakinig si Mateo. Ang kagubatan na pinasok mo, hindi iyon ordinaryong gubat, patuloy ni Liraya. Ito ang hangganan ng aming mundo at ng mundo ninyo. Ako ang isa sa mga naatasang bantayan ito. At yung mga anino? Tanong ni Mateo. Mga bilanggo, sagot niya. Mga nilalang na isinara doon ng sinaunang kapangyarihan, ngunit may isang nagising, isang pinuno. Naramdaman ni Mateo ang paninikip ng kanyang dibdib. Sino siya? Saglit na nag-alinlangan si Liraya bago sumagot. Si Morvan. Pagbanggit ng pangalang iyon, tila bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Isa siyang nilalang na nabubuhay sa kadiliman, hindi ganap na anino, ngunit hindi rin ganap na anyo. Siya ang unang nilikha ng galit ng kagubatan noong ang mga tao ay nagsimulang sumira sa balanse ng kalikasan. Napayuko si Mateo. Ngunit matagal na siyang ikinulong, dagdag ni Liraya, sa tulong ng mga diwata at ng mga sinaunang bantay. Kung ganon, paano siya nakalaya? Tanong ni Mateo. Doon, tumingin si Liraya sa kanya, diretso, matalim. May tumulong sa kanya. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. Tao? Tumango si Liraya. At hindi basta tao, isang taong may pusong puno ng galit at hangaring sirain ang mundo na hindi niya nauunawaan. Tahimik na napaupo si Mateo. Kung ganon, hindi lang pala kayo ang nasa panganib, bulong niya. Hindi lang kami, sagot ni Liraya, kundi pati kayo. Muling umihip ang hangin sa labas. Ngunit ngayon, may kasama na itong mahinang bulong, parang mga tinig na hindi maintindihan, ngunit malinaw na hindi dapat marinig ng tao. Napatingin si Mateo sa bintana. Hindi na sila nag-iisa, sabi niya. Tumayo si Liraya, kahit hirap pa rin. Kailangan kong bumalik sa kagubatan. Ano? Gulat na sabi ni Mateo. Hindi ka pa magaling. Kung mananatili ako dito, mas lalong lalapit ang panganib sa'yo, sagot niya. At kung hindi ko haharapin si Morvan, lalala ang lahat. Hindi agad sumagot si Mateo. Tinitigan niya ang diwata, ang nilalang na ilang oras pa lang niyang nakikilala, ngunit tila may kakaibang puwang nang nabuo sa kanyang puso. Hindi ka pupunta mag-isa, matatag niyang sabi. Umiling si Liraya. Mateo, kung may laban, lalaban ako, putol niya. Hindi ako bayani, pero hindi rin ako duwag. Sandaling natahimik ang diwata. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng tunay. Kung ganon, sabi niya, handa ka bang malaman ang totoo mong papel sa lahat ng ito? Napakunot ang noo ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot si Liraya. Sa halip, iniabot niya ang kanyang kamay. At handa ka bang tanggapin na maaaring hindi ka basta isang magsasaka lamang? Sa labas ng kubo, ang mga anino ay muling gumalaw. Mas marami na sila ngayon. At mas malapit. Hindi agad inabot ni Mateo ang kamay ni Liraya. Nanatili siyang nakatitig dito, tila sinusukat ang bigat ng mga salitang kanyang narinig. Sa buong buhay niya, iisa lamang ang pagkakakilala niya sa sarili.
Isang simpleng magsasaka, anak ng lupa, at tagapangalaga ng maliit na bukirin na iniwan ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, may ibang kwento na ibinubukas sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Mababa ngunit matatag ang tinig. Dahan-dahang ibinaba ni Liraya ang kanyang kamay, ngunit hindi nawala ang lalim ng kanyang tingin. Hindi ka nagkataon lamang sa gabing iyon, sagot niya. Hindi ka basta napadpad sa lugar kung saan ako sugatan. Tinawag ka roon. Tinawag? Ulit ni Mateo. Tumango ang diwata. Ang kagubatan ay may sariling kalooban at pinipili nito kung sino ang papasukin at kung sino ang ilalayo. Ikaw, pinayagan ka. Napailing si Mateo. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Nagkataon lang lahat. Kung ganon, mahinahong sagot ni Liraya, bakit hindi ka natakot ng tuluyan? Bakit sa kabila ng kakaibang pakiramdam, nagpatuloy ka pa rin? Napatahimik si Mateo. Hindi niya masagot iyon. May dugo kang hindi mo palubos na nauunawaan, patuloy ni Liraya. Dugo ng mga sinaunang tagapagbantay. Napatayo si Mateo. Hindi totoo yan, mabilis niyang sabi. Ang mga magulang ko ay karaniwang tao lang. Magsasaka rin. Maaaring ganon ang ipinakita nila sa iyo, sagot ni Liraya. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Lumapit ang diwata, kahit halatang pinipilit ang lakas ng kanyang katawan. Ang sugat ko, tumigil sa paglala dahil sa iyo, dagdag niya. Hindi lamang dahil sa mga halamang ginamit mo, kundi dahil sa presensya mo. Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Hindi ko maintindihan. May kapangyarihan ang dugo mo, sabi ni Liraya. Tahimik lamang itong natutulog, naghihintay na magising. Biglang, whoosh! Isang malakas na bugso ng hangin ang sumalpok sa kubo. Napailing ang mga dingding at ang lampara ay halos mamatay. Parehong napalingon sina Mateo at Liraya sa pinto. Hindi na ito basta presensya lamang. Malinaw na sila'y hinahanap. Wala na tayong oras, mariing sabi ni Liraya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nag-atubili si Mateo. Inabot niya ang kamay ng diwata. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga palad, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang katawan. Parang may nagising. Isang liwanag ang bahagyang sumilay mula sa kanyang balat. Mahina, ngunit sapat upang mapansin. Napaatras si Mateo. Ano to? Ngunit hindi na sumagot si Liraya. Sa halip, tumingin siya sa pinto. Unti-unti itong bumukas. Kahit walang humahawak. Sa labas, ang dilim ay tila mas makapal kaysa dati. At mula roon, lumitaw ang 3 anyo ng anino. Mas malinaw, mas matindi, at mas mapanganib. Mateo, mahina ngunit seryosong sabi ni Liraya. Huwag kang matakot sa kung ano ka. Ang mga anino ay sabay-sabay na gumalaw. At sa unang pagkakataon, hindi umatras si Mateo. Sa halip itinaas niya ang kanyang kamay. At mula roon, sumiklab ang liwanag. Sumiklab ang liwanag mula sa kamay ni Mateo. Hindi ito tulad ng liwanag na nagmumula sa apoy o sa araw. Ito'y malinis, tahimik, at may dalang kakaibang lakas na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, napaatras ang 3 anino. Nagliyab ang kanilang mga anyo, parang sinusunog ng liwanag na hindi nila kayang tiisin. Umaling-aungaw ang kanilang mga tinig, hindi malinaw, ngunit puno ng galit at paghihirap. Napahinga ng malalim si Mateo.
Hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon. Ngunit alam niyang hindi iyon aksidente. Mateo, bulong ni Liraya, bakas ang paghanga at pag-aalala. Nagigising na. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay hindi nagtagal. Ang mga anino ay muling gumalaw. Ngunit ngayon, hindi na sila basta umatras. Sa halip nagsimulang umikot ang kanilang mga anyo, tila bumubuo ng isang mas malaking anyo mula sa kadiliman. Hindi sila susuko, sabi ni Liraya. Sinusubukan kanila. Subukan? Ulit ni Mateo, hingal pa rin. Oo, tinitingnan nila kung gaano kalakas ang liwanag na nasa iyo. Napatingin si Mateo sa kanyang kamay. Ang liwanag ay naroon pa rin, mahina na, ngunit buhay. Hindi ko alam kung paano ito kontrolin, amin niya. Hindi mo kailangang kontrolin agad, sagot ni Liraya. Kailangan mo lang magtiwala. Magtiwala saan? Sa sarili mo. Muling sumugod ang mga anino. Sa pagkakataong ito, mas mabilis, mas agresibo. Napapikit si Mateo. Sa halip na umatras, inalala niya ang sinabi ni Liraya. Hindi takot, kundi tiwala. Unti-unti niyang ibinuka ang kanyang mga mata. At sa loob niya, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi galit, hindi lakas, kundi kapayapaan. Itinaas niyang muli ang kanyang kamay. Hindi niya pinilit, hindi niya inutusan. Hinayaan niya lamang. At mula roon, isang mas maliwanag na sinag ang sumabog. Mas malawak, mas malakas. Tinamaan nito ang mga anino. At sa pagkakataong iyon, hindi na sila nakalapit. Isa-isa silang naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Bumalik ang katahimikan. Unti-unting bumaba ang kamay ni Mateo. Ang liwanag ay nawala, ngunit ang init ay nanatili. Napaupo siya, hingal na hingal. Hindi ko inakala, bulong niya. Lumapit si Liraya at dahan-dahang lumuhod sa tabi niya. Hindi mo pa rin alam kung sino ka, sabi niya. Ngunit nagsisimula mo ng maramdaman. Napatingin si Mateo sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sandaling natahimik si Liraya. Ang mga tagapagbantay ng hangganan, mga tao na may dugong pinagpala ng kalikasan, ay matagal nang nawala, paliwanag niya. Sila ang tulay sa pagitan ng aming mundo at ng sa inyo. Pinoprotektahan nila ang balanse. At isa ka sa kanila? Tanong ni Mateo. Tumango si Liraya. Ikaw ang huling natitira. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi pwede. Hindi ako handa sa ganito. Walang sino man ang handa, sagot ni Liraya. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi mo kayang harapin. Biglang, isang malakas na ugong ang narinig mula sa kagubatan. Hindi ito tulad ng mga naunang anino. Mas mabigat, mas malalim, mas mapanganib. Napalingon silang dalawa sa direksyon ng tunog. Siya na. Mahina ngunit matalim na sabi ni Liraya. Si Morvan, sa di kalayuan sa ibabaw ng mga puno. Isang napakalaking anyo ng dilim ang unti-unting bumangon. Hindi ito anino lamang. Ito ay presensya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang tunay na takot. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, tumayo siya. At sa kanyang mga mata, may bagong liwanag na nag-aalab. Ang anyo ni Morvan ay hindi ganap na maaninag. Tila binubuo ng usok, galit, at kadilimang matagal ng kinimkim ng lupa.
Sa bawat galaw nito ang hangin ay bumibigat at ang paligid ay tila unti-unting nalulunod sa anino. Nakatayo si Mateo sa harap ng kanyang kubo, hindi inaalis ang tingin sa nilalang na unti-unting lumilitaw mula sa kagubatan. Sa likod niya, naroon si Liraya, mahina pa rin, ngunit buo ang determinasyon. "Huwag mo siyang haharapin dito," bigla niyang sabi. "Bakit?" tanong ni Mateo, hindi lumilingon. "Kapag naglaban kayo sa lugar na ito, maaaring madamay ang buong baryo," sagot ni Liraya. Hindi siya basta kalaban, siya ay bahagi ng mismong kagubatan. Napahigpit ang kamao ni Mateo. "Kung ganon, saan?" Tumingin si Liraya sa malalim na bahagi ng kagubatan. "Sa pinagmulan." Hindi na nagtanong si Mateo. Alam niyang hindi na ito basta laban ng isang tao at ng isang nilalang. Ito ay laban ng balanse. At siya ay bahagi na nito. "Makakalakad ka pa ba?" tanong niya kay Liraya. Tumango ang diwata kahit halatang pinipilit ang sarili. "Kailangan." Sa sandaling iyon, nagsimula silang maglakad, papasok muli sa kagubatan na dati kinatatakutan ni Mateo. Ngunit ngayon, hindi na siya ang dating binata. Habang papalalim sila, napansin ni Mateo ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila nakatingin sa kanila. Ang hangin ay hindi na basta dumadaloy, tila may sinusundan itong ritmo. At ang lupa ay parang humihinga. "Anong nangyayari?" tanong ni Mateo. "Tinatawag ka nila," sagot ni Liraya. "Ang kagubatan ay tumutugon sa presensya mo." Huminto si Mateo sandali, at doon niya naramdaman isang mahinang pulso mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang tibok ng puso. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa isang puno. Sa sandaling iyon, isang alon ng alaala ang dumaloy sa kanyang isipan. Mga larawan, mga tinig. Mga mukhang hindi niya kilala, ngunit tila pamilyar. Mga lalaking at babaeng may hawak na liwanag, mga tagapagbantay. At sa gitna nila, isang batang lalaki, nag-iisa. May hawak na parehong liwanag na nasa kanya ngayon. Napaatras si Mateo. "Liraya, may nakita ako." Tumingin sa kanya ang diwata. "Mga alaala," sabi niya. "Hindi mo man naaalala, ngunit dala mo iyon." "Galing kanino?" tanong ni Mateo. "Sa mga nauna sa iyo," sagot niya. "Sa mga tagapagbantay na nawala na." Muling umihip ang hangin. Ngunit ngayon, hindi na ito malamig. May init itong dala. May pag-asa. "Hindi ka nag-iisa, Mateo." Mahina ngunit matatag na sabi ni Liraya. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hanggang sa marating nila ang isang bahagi ng kagubatan na kakaiba sa lahat. Isang malawak na espasyo, napapalibutan ng matataas na puno na tila nagsisilbing bantay. Sa gitna nito, may isang sinaunang puno, mas malaki kaysa sa lahat, mas matanda, at mas buhay. "Dito," sabi ni Liraya, "ang puso ng kagubatan." Sa sandaling iyon, bumigat ang hangin, at mula sa likod ng mga puno, unti-unting lumitaw si Morvan. Mas malinaw na ngayon, mas nakakatakot, at mas malapit. Tagapagbantay, umalingaw-ngaw ang boses nito, parang sabay-sabay na tinig mula sa kailaliman. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang sarili. Hindi siya umatras. "Hindi ka pa handa," patuloy ni Morvan. "Ngunit narito ka na."
Sumulyap si Mateo kay Liraya at sa kanyang mga mata, wala na ang takot, kundi isang malinaw na layunin. Haharapin kita, sabi niya, ngunit ngumiti ang kadiliman. At ako ay hindi nag-iisa. Sa likod ni Morvan, isa-isang lumitaw ang mga anino. Mas marami, mas malakas. At sa pagkakataong ito, handa na silang lumaban. Sa gitna ng sinaunang espasyo ng kagubatan, nagbanggaan ang dalawang puwersa, liwanag at dilim, pag-asa at galit, buhay at pagkawasak. Nakatayo si Mateo sa harap ng napakalaking anyo ni Morvan, habang sa kanyang likuran ay si Liraya, pilit pinatatatag ang natitirang lakas. Ang mga anino ay nagsimulang kumalat, paikot, tila unti-unting kinukulong ang dalawa. Mateo, mahina ngunit mariing sabi ni Liraya, huwag mong kalabanin ang dilim sa paraan nila. Napakunot ang noo ng binata. Kung hindi lalaban, paano ko sila mapipigilan? Hindi puro lakas ang sagot niya. Ang liwanag mo, hindi ito sandata lamang. Ito ay balanse. Sa harap nila, unti-unting lumapit si Morvan. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay tila kumikirot. Matagal na kaming nakakulong, umalingaw-ngaw ang boses nito. Panahon na upang bumawi ang dilim. Hindi sa ganitong paraan, matatag na sagot ni Mateo. Ngunit tumawa ang nilalang, isang tunog na walang saya, puro pait. Ang mga tao ang nagsimula nito. Sinira ninyo ang kagubatan. Sinira ninyo ang balanse. Napayuko si Mateo sandali. Hindi niya kayang itanggi iyon. Ngunit muli siyang tumingin kay Morvan. Maaaring nagkamali ang tao, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin noon na kailangan mong sirain ang lahat. Sandaling natahimik ang paligid. Parang pati ang hangin ay nakikinig. Hindi ka tulad nila, biglang sabi ni Morvan, tila may napansin. Ngunit agad itong nagbago ng anyo, mas madilim, mas mabigat. Ngunit hindi yon sapat. Sa isang iglap, sumugod ang mga anino. Hindi isa, hindi dalawa. Kundi 12 anyo ng kadiliman ang umatake. Napapikit si Mateo, ngunit hindi dahil sa takot. Sa halip, inalala niya ang kanyang naramdaman kanina. Ang pulso ng kagubatan, ang init, ang kapayapaan. Ibinuka niya ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang kamay ang nagliwanag. Buong katawan niya ang nagningning. Isang malawak na sinag ang kumalat mula sa kanya. Parang alon ng liwanag na sumasalubong sa bawat anino. Isa-isa silang napaatras. Ang ilan ay tuluyang naglaho. Ngunit si Morvan, nanatili. At sa gitna ng liwanag, tila lalo itong lumalakas. Hindi mo ako matatalo sa liwanag lamang, sigaw nito. Napahinga ng malalim si Mateo. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang kamay. Hindi siya sumugod. Hindi siya umatake. Sa halip, lumakad siya papalapit. Hindi kita kalaban, sabi niya. Nagulat si Liraya. Mateo, hindi... Ngunit hindi na siya pinansin ng binata. Patuloy siyang lumapit kay Morvan. Kahit ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Kung galit ang dahilan kung bakit ka nabuo, patuloy niya, baka hindi laban ang sagot. Saglit na tumigil si Morvan. Ang mga anino sa paligid ay bahagyang nanginig. Hindi mo ako nauunawaan, bulong nito. Maaaring hindi pa, sagot ni Mateo. Pero handa akong makinig.
Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lugar. At sa unang pagkakataon, ang kadiliman ay hindi agad sumalakay. Ngunit sa kailaliman ng anyo ni Morvan, may kumikilos. Isang bagay na mas malalim kaysa galit. At hindi pa ito tapos. Nanatiling nakatayo si Mateo sa harap ni Morvan, hindi gumagalaw, hindi umaatras. Ang liwanag sa kanyang katawan ay hindi na sumasabog tulad kanina. Ito'y naging mas banayad, mas tahimik, ngunit mas matatag. Parang isang ilaw na hindi madaling patayin. Sa kabilang panig, ang napakalaking anyo ni Morvan ay tila nagbabago. Hindi na ito basta rumaragasa. Hindi na ito basta sumasalakay. Ito ay nag-aalangan. Bakit? Mahina ngunit malalim ang boses nito. Hindi ka lumalaban? Huminga ng malalim si Mateo. Dahil hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng dahas, sagot niya. Tahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng tensyon. Ang galit mo, may pinanggalingan, dagdag ni Mateo, at hindi ko yon kayang baliwalain. Biglang kumislot ang anyo ni Morvan. Parang may bagay sa loob nito na gustong kumawala. Pinanggalingan? Ulit nito, mas mababa ang tinig. Sa sandaling iyon, may nagbago. Mula sa loob ng makapal na kadiliman may bahagyang liwanag na sumilip. Hindi ito katulad ng liwanag ni Mateo. Ito'y maputla, mahina, at tila sugatan. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano yon? Matagal na, bulong ni Morvan. Matagal na akong nakakulong sa galit na ito. Unti-unting nag-iba ang anyo nito. Ang malalaking aninong bumabalot sa kanya ay bahagyang humiwalay. At sa loob, may anyong mas malinaw. Isang nilalang. Hindi ganap na halimaw. Hindi rin ganap na anino. Kundi isang nilalang na tila nasira ng panahon. Dati, may balanse, patuloy ni Morvan. Ngunit nang sirain iyon ng tao, ako ang naging bunga. Tahimik na nakinig si Mateo. Sa likod niya, si Leraya ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hindi lahat ng tao ay ganun, mahinahong sabi ni Mateo. Pero sapat na ang ilan upang sirain ang lahat, biglang sigaw ni Morvan. Sumiklab muli ang kadiliman. Ang mga anino ay muling nagtipon, umiikot, nag-aalab sa galit. Ngunit hindi umatras si Mateo. Sa halip, lumapit pa siya. Kung ganon, hayaan mong may magtama, sabi niya. Hayaan mong may magbalik ng balanse. Hindi na maaaring ibalik ang nakaraan, sagot ni Morvan. Hindi ang nakaraan ang kailangang ibalik, tugon ni Mateo, kundi ang tamang direksyon. Sandaling natahimik ang lahat. Maging ang hangin ay tila tumigil. Unti-unting itinaas ni Mateo ang kanyang kamay, hindi para umatake, kundi para mag-alok. Hindi kita kailangang talunin, sabi niya. Kailangan lang nating ayusin ang nasira. Sa pagkakataong iyon, ang liwanag mula sa kanyang kamay ay hindi sumabog. Ito'y dahan-dahang lumapit kay Morvan. Parang isang alon, banayad, tahimik, at nang tumama ito sa kadiliman, hindi ito agad tinaboy. Sa halip, unti-unti itong pumasok at sa loob ng kadiliman, may nagbago. Isang matagal nang nakalimutang pakiramdam ang muling sumilay. Kapayapaan. Ngunit kasabay nito, isang matinding puwersa ang biglang sumiklab mula sa kaibuturan ni Morvan. Hindi pa tapos, sigaw nito. Ang buong kagubatan ay biglang umuga.
Ang sinaunang puno sa kanilang likuran ay nagliwanag, parang tumutugon sa nangyayari. "Mateo!" sigaw ni Liraya. Ngunit hindi na umatras ang binata. Sa halip, tumayo siya ng tuwid. At sa kanyang mga mata, hindi na lamang liwanag ang makikita, kundi isang malinaw na desisyon. Umalingaw-ngaw ang malakas na ugong sa buong kagubatan, tila mismong kalikasan ay nakikiisa sa laban na matagal nang hinihintay ang wakas. Ang sinaunang puno sa kanilang likuran ay patuloy na nagliliwanag, isang matandang saksi sa kasaysayan ng balanse at pagkawasak. Sa harap nito, si Mateo ay nakatayo, hindi na bilang isang simpleng magsasaka, kundi bilang tagapagbantay na muling nagising. At sa kanyang harapan, si Morvan, ang nilalang na isinilang mula sa galit, sakit at pagkawasak. Ngunit ngayon, naglalaban ang dalawang puwersa sa loob nito, ang dilim at ang liwanag. Hindi ito kayang pigilan, ungol ni Morvan, habang ang kanyang anyo ay patuloy na nagbabago. Minsan ay ganap na anino, minsan ay halos anyong nilalang. "Hindi ko kailangang pigilan," sagot ni Mateo, kalmado ngunit matatag. "Kailangan lang kitang tulungan." Biglang sumiklab ang kadiliman, tila tinatanggihan ang mga salitang iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatake si Mateo. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa loob ng kanyang isipan, muling bumalik ang mga alaala, ang pulso ng kagubatan. Ang mga mukha ng mga naunang tagapagbantay, ang init ng liwanag na kanyang nadama, at higit sa lahat, ang dahilan kung bakit siya naroon. Hindi para lumaban, kundi para magpanumbalik. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang liwanag sa kanyang katawan ay naging mas malalim. Hindi na ito basta ningning. Ito'y naging bahagi niya. Isang tahimik na lakas na hindi kailangang sumigaw upang maramdaman. "Morvan," tawag niya, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang nilalang na nasaktan. Unti-unting tumigil ang pag-alon ng kadiliman. "Hindi ka lang galit," patuloy ni Mateo. "Nasaktan ka rin." Ang mga salitang iyon ay tila tumagos. Sa kaibuturan ng madilim na anyo, ang mahinang liwanag na kanina'y nasilayan ay muling sumilay. Mas malinaw, mas buhay. "Matagal na, akong nag-iisa," mahina nitong sabi. At sa unang pagkakataon, hindi na ito sigaw, kundi isang pag-amin. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Walang takot, walang galit, tanging pag-unawa. Iniangat niya ang kanyang kamay, at marahang inilapit ito sa dibdib ni Morvan. Isang sandali ng katahimikan, isang tibok, dalawa. At pagkatapos, isang malakas na alon ng liwanag ang kumalat sa buong kagubatan. Hindi ito sumabog. Ito'y lumaganap, tahimik, malawak, at puno ng kapayapaan. Ang mga anino ay unti-unting naglaho, hindi dahil pinilit, kundi dahil wala na silang pinanggagalingan. Ang anyo ni Morvan ay nagsimulang magbago. Ang makapal na kadiliman ay humiwalay, tila nalulusaw sa hangin. At sa loob nito, lumitaw ang tunay na anyo, isang nilalang na pagod. Sugatan, ngunit hindi nagalit. Napaupo ito sa lupa, tahimik, malaya. Unti-unting nawala ang bigat ng hangin. Ang kagubatan ay muling huminga.
Ang mga dahon ay muling gumalaw sa banayad na ihip ng hangin. At ang liwanag ay bumalik sa kanyang tamang anyo. Sa likod ni Mateo, lumapit si Liraya. Ang kanyang sugat ay tuluyan ng naghilom. Natapos mo, mahina niyang sabi. Umiling si Mateo. Hindi ko siya tinalo, sagot niya. Tinulungan ko lang siyang makita ang liwanag. Tumingin si Liraya kay Morvan, na ngayon ay tahimik na nakaupo, wala na ang dating nakakatakot na anyo. At iyon ang tunay na lakas ng isang tagapagbantay, sabi niya. Dahan-dahang napangiti si Mateo. Ngunit sa kanyang mga mata, may lalim na hindi na mawawala. Hindi na siya ang dating binata. Siya na ngayon ang tulay ng dalawang mundo, ang tagapag-ingat ng balanse. At sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, isang bagong simula ang isinilang. Wakas,